Kaibigan, sukat, haba at laki nga ba ang basehan ng pagiging tunay na lalaki? Dahil may kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayon. Ang kwento ng isang lalaking nabiyayaan ng isang pambihirang katangian na mapapasana all na lang ang mga kalalakihan. At ito ay magkaroon ng mahaba at malaking batuta o ari. Paalala lang kaibigan, walang kalaswaan o kabastusan sa topic natin ngayon. Pawang katotohanan na totoong tao lang po ang pag-uusapan natin sa video na to. Bago tayo magpatuloy, huwag sanang kalimutang mag-iwan ng like at pakiclick na rin ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video natin kada linggo. Again, this is Greggy Boy TV. Pasok! Isang lalaki ang nagngangalang Roberto Esquivel Cabrera o tawagin na natin sa pangalang Mang Berto. Nagmula sa bayan ng Saltillo, Mexico, may edad na 57 gulang na ngayon. Siya lang naman ang nagsasabi na siya daw ay may pinakamalaki at pinakamahabang batuta sa buong mundo. Pero kung inyong susuriin at hahanapin sa internet, hindi naman si Mang Berto ang may hawak ng titulo na may pinakamalaking batuta sa buong mundo, kundi si Jonah Falcon, isang American actor na kilala dahil sa laki ng kanyang batuta. Ayon sa kanya, marami na daw siyang natsorba na sikat na mga Hollywood celebrity. Dahil nga daw gusto may experience ang 13.5 inches na sukat ng kanyang batuta. At nang mabalitaan at napanood niya ang viral video ni Mang Berto, di sang-ayon dito si Jonah Falcon at tinawag na matandang desperado si Mang Berto. Well, balik muna tayo kay Mang Berto. Nag-viral siya noong 2015 sa isang video na sinusukat niya kung gaano kahaba at kalaki ang kanyang alagang sawa. Nakabalot naman ito ng tela para hindi makatuklaw o makapaminsala sa iba. Ayon kay Mang Berto, nagsimula daw lumaki at humaba ang kanyang alagang sawa sa edad pa lamang na 9 na taong gulang. At lumaki raw ito ng lumaki habang siya'y tumatanda. Noong 16 years old gulang na siya, may sukat na ito na 8 inches. At sa pagtungtong ng 20 years old, umabot na ito ng 12 inches. Lumaki ng lumaki ang sawa ni Mang Berto, hanggang umabot ito sa sukdulang sukat na 18.9 inches. Halos 2 talampakan. Sus Mariusip, baka mapagkamalan tong baseball bat. Nang dahil lagpas tuhod ang sukat ng kanyang batuta, nagdulot ito ng problema at perwisyo sa pang-araw-araw na gawain ni Mang Berto. Nahihirapan siyang maglakad at matulog sa gabi. At di rin siya tinatanggap sa mga trabaho. Dahilan para ito rin siyang disabled. Bagamat nakakatanggap naman ng pinansyal na tulong galing sa gobyerno ng Mexico, paminsan-minsan si Mang Berto. Ngunit hindi pa rin daw sapat. Kaya kinakailangan pa rin niyang tumungo sa mga libreng pakain sa kanilang barangay para mairaos ang pagkain sa pang-araw-araw. Nang dahil din sa laki ng alagang sawa neto ni Mang Berto, wala ring babaeng nais na gustuhin siya at babaeng gustong magpadali sa kanya sa takot na pag natuklaw nito na hindi na masisilayan ang sikat ng araw kinabukasan. Why are you running? Kaya malaki man at mahaba ang kanyang saging, wala naman nagnanais nitong kumain. Kumbaga, wala rin silbi ang iyong machine gun kundi mo rin to magagamit sa putukan. Tuluyan nga na hindi nagkaroon ng asawa at anak si Mang Berto. Well, nakakalungkot talaga. Nung una'y tinanggihan ng gobyerno ng Mexico ang kahilingan ni Mang Berto na magparehistro bilang isang disabled. Kaya ang tanging paraan lamang para tanggapin ang kanyang kahilingan ay kinakailangan ay sumailalim siya sa isang pagsusuri sa pamamagitan ng X-ray at CT scan upang mapatunayan kung totoo talaga ang kanyang sinasabi. Laking gulat ng mga doktor na sumuri na totoo nga na napakalaki talaga ng batuta nito ni Mang Berto. Noong una, akala ng mga doktor isang pambihirang katangian talaga ang tinataglay ni Mang Berto. Subalit, matapos ang kanilang masusing pagsusuri na pag-alaman ng mga doktor na higit pa sa 6 inches sa ari ni Mang Berto ay purong balat lamang. At ang tunay na sukat ng kanyang 8 inches ay 7 inches lamang.
Nakumpirma nga ng mga doktor na yari lang talaga ito sa mga balat na nagpatong-patong, nabatak at humaba dahil sa hindi mapaliwalag na tensyon na kanyang ginagawa sa araw-araw. Ito rin ang dahilan kaya madalas nakakaranas na hirap sa pag-ihi o UTI at iba pang komplikasyon sa ari ni Mang Berto. Nalaman din ng mga doktor na hindi natural ang paglaki ng batuta ni Mang Berto. Taliwas ito sa mga nauna niyang pahayag sa edad na 9 years old na nagsimula lumaki ang kanyang batuta. Agad din naman pinagtapat ni Mang Berto ang totoo sa mga doktor na nagsimula daw siya sa pagpapalaki ng kanyang batuta noong teenager pa lamang ito. Gamit daw ang mabibigat na bagay na kadalasang ginagamit sa gym. Yun nga ang weights. Itinatali daw niya ang bagay na ito habang nakasabit sa kanyang batuta upang mabanat at humaba. At kanya ring hinihimas tuwing umaga at bago matulog sa gabi. At nang dahil nga sa kalagayan nito ni Mang Berto, nakatanggap siya ng offer sa mga doktor na pwede na bang idaan sa surgery na puputulin ang sobrang balat sa kanyang batuta para maibsan ang dinadanas niya na hirap sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Para rin magkaroon na siya ng sariling pamilya at syempre, para magamit na rin niya sa wakas ang kanyang sandata sa mga marianang babae kahit na hindi na ito kasing laki tulad ng dati. Subalit datapwat, tinanggihan ito ni Mang Berto lahat. Mas nanaisin pa daw niya na magkaroon ng mas malaking batuta na mas hamak na mas malaki kahit kanino man. Nang nabalitaan na rin nito ni Jonah Falcon ang naging resulta ng pagsusuri ng mga doktor sa alagang sawa ni Mang Berto, mas lalo tuloy tumibay ang paniniwala nito na siya ang tunay na dapat na kampiyon na may hawak ng titulo na pinakamalaking 8 hits sa buong daigdig. Sapagkat daw, tunay at totoong natural, walang halong chemical na malaki daw talaga ang kanyang 8 hits. Hindi tulad kay Mang Berto na binatak lamang ng weights at purong balat lamang. Subalit, makulit at pinipilit pa rin talaga nito ni Mang Berto na siya daw dapat ang karapat-dapat na italaga at kilalanin sa Guinness Book of Record na lalaki na may pinakamalaki at pinakamahabang 8 hits sa buong daigdig. Mag-ispadahan na lang kaya kayo kung sinong manalo, di siyang hahawak ng titulo? Sa huli, sa kwento ng buhay nito ni Mang Berto, ay nagbibigay lamang ng aral na dapat matutunan din nating makontento. Kung ano man ang pinagkaloob sa atin, tanggapin at panindigan na lamang ito. Isa ring biyaya, malaki man o maliit. So dito na po magtatapos ang buhay ni Mang Berto. Ay, kwento lang pala ni Mang Berto. Sana nagustuhan nyo ang tampok natin na kwento. This is Greggy Boy TV. Salamat!